Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang isang Chinese national sa Taguig matapos may masabat na mga matataas sa kalibre ng armas sa tinutuluyang town hall. Pumalag pa ang Chino ng popasasana pero hindi umubra sa mga otoridad. Tinangka namang suhulan ang mga pulis ng kapwa niya Chinese kaya dinakip din ito. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Armado ng search warrant, pinasok ng mga tauhan ng NCRPO ang townhouse na ito sa isang exclusive subdivision sa Taguig. Sa loob ng isang vault doon, na-recover ang isang high-powered long firearm at mga bala ng M16. Sa pagitan ng mga pader sa isang palapag, na-recover naman ang ilang pang mga gamit na pilit na itinago ng mga suspect Chinese national. May nakuha ring helmet na may markings na China, tactical vest at watawat ng China. Ayon sa NCRPO, nakakuha ng tip ang kanilang intelligence units tungkol sa armas na itinatago ng mga dayuhan. Kaya nag-apply sila ng warrant para mapasok ang bahay. Firearms na high-powered, complete with protective gears, bullet vest, ballistics helmet. Pandigma ito na mga armas. Isa gun lover at ano yung personality niya. You have the right to have a competent and independent counsel, preferably of your own choice. I don't know what you're saying. Pumapalag pa ang inarestong Chinese national ng basahan ng kanyang karapatan at tumanggi magkaposa sa umpisa. Okay. Why? Why? Oh, maligalig. Pero sa huli ay di rin siya umubra. Nang aming tanungin ang suspect kung bakit siya may armas, ang sagot nito, 我也想知道为什么 Why? Why? 为什么 Hindi niya daw po alam, sir. agaw pansin din ang dalawang luxury vehicle, partikular ang mamahaling McLaren sports car na ito na magkaiba ang improvised plate sa likod at harap. Nakakuha tayo ng luxury cars. Meron yung electric car at meron yung McLaren. It's worth about 15 to 30 million. So napakamahal saan sila kukuha nun. We are questioning this kasi walang document silang napakita. So we will be coordinating with the Bureau of Customs and the concerned agency. Wala ring takas matapos makunan ng video ng mga pulis ang tangkang panunuhol ng isang Chinese national para mapakawalan ang inarestong Chinese at mabawi ang kanyang mga gamit. Dinakip din siya ng NCRPO. They bribe the police officers. So the profiling will continue. That's why na-arrest, additional case na naman laban sa kanila ang may ipapatong. Magsasagawa ng follow-up operation ng NCRPO para matukoy ang pagkakakilanlan ng iba pang kasabwat ng inarestong grupo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Tinikita na, plano pang sampahan ng reklamo ang mga nakilahok sa 2 araw na tigil pasada kontra PUV modernization. Sa kabila niyan, nanindigan ng DOTR, bigo ang piston at manibela na maparalisa ang transportasyon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nakatutok si Joseph Mono. Naluha na lamang ang ilang nakirali ng paalisin sa Welcome Rotonda kung saan magdamagan sila ng protesta kontra sa konsolidasyon ng mga tradisyonal na jeepney. Mawawala na nga ng kabuhayan kung hindi makapag-consolidate sa April 30 deadline. Natikitan pa sila kaya magmumulta. Hindi tumupad sa usapan. Aalis kami. Ang sa amin, aalis kami, magdi-disperse na kami ng kusa para lang sa ganon ay makaalis na kami. Panggigipit na naman po itong ginawa po sa atin. In-impound din ang 3 jeepney Colorum na sumali sa rally. Ayon pa sa LTFRB, kilala na rin daw nila ang 37 jeepney sumali. Hanggang 12 sa mga ito ay Colorum. Ayon sa LTFRB, ang iba ay may prangkisa pa pero nanganganib na mawalan din ng prangkisa. On April 30, kung sila ay nag-consolidate, baka masuspindi sila for joining a rally or pag totaling hindi na ho nag-consolidate yan, tanggal na po ang prangkisa nila automatic.
Ikalawang araw ito ng tigil pasada pero hindi ramdam ng ilang commuter sa Metro Manila. Okay naman, wala mo problema. Sira na po mo sasakyan. Bibira lang po. Normal din ang transportasyon sa Iloilo City. Gayun din sa Talisay, Negros Occidental. Kahit pa daan-daang jeepney roon ang nanawagan ding i-extend ang April 30 deadline. Para sa Transportation Department, bigo ang strike na maparalisa ang mga transportasyon. They were successful in creating traffic, no? Pero we were able to prove to them that the government is ready to address the transport issues, no? Kahapon, nakasagabal sa trapiko ang protesta sa Commonwealth Avenue, pati sa bahagi ng East Avenue na nasa harap ng LTFRB office at sa Welcome Rotonda. Kaya pinag-aaralan ng DOTR kung maaaring sampahan ng reklamo ang mga nakirali. Ang nakita namin yung obstruction, which created traffic. Meron naman silang right talaga na ipaglaban yung kanilang karapatan, no? Pero wag naman sanang maapektuhan yung mga traveling public natin. Handa raw harapin ng grupong Manibela ang reklamo pero sa gitna ng pagsisi sa kanila sa traffic, sabi nito, traffic pa rin kahit anong gawin. Ngayong hindi na ipepreno ng gobyerno ang consolidation na bahagi ng PUV Modernization Program, manghuhuli na ng mga kolorom ng mga jeep ang LTO simula May 1 pagkatapos ng April 30 na deadline. Yung impounding areas namin, tiniklear namin. Para sa mga bibili pa lamang ng mga modern jeepney, papakiusapan ng DOTR ang mga manufacturer na diskwentuhan ang mga 2 milyong piso nilang unit. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ang pagkakasabat sa Batangas sa tinaguriang pinakamalaking huli ng droga sa bansa, pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos. Pagpunto niya sa pag-inspeksyon sa mahigit 13 bilyong pisong halaga ng iniinalang shabu. Walang nasawi o nasaktan sa operasyon. Nakatutok si Denise Abante ng GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Halos 2 tonelada ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos. Ganyan karami ang nasabat sa isang checkpoint sa Barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas kahapon. Ngayong araw, tinungo ni Pangulong Bongbong Marcos ang lugar para inspeksyonin ang aniyay pinakamalaking huli ng droga sa buong bansa. Kasunod ng 11 billion pesos na nasamsam sa Infante Quezon noong March 2022 na nagresulta sa pagkakaaresto ng hindi bababa sa 10 suspect na sakay naman ng 3 van. Bahala kayo sa ginagawa niyo, basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. This is the approach that we are taking to the drug war. We take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang iniimbestigahan natin. Pinuri ng Pangulo na walang nasaktan o nasawi sa aniyay pinakamalaking shabu shipment. This is the biggest shipment of shabu na nahuli natin. But not one person died. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga Ganito rin ang nauna ng pahayag ni Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos kahapon, kung saan sinabi niyang maaaring mapagtagumpayan ang kampanya kontra droga sa pamamagitan ng kasalukuyang programa ng kapulisan at intelligence na hindi na kailangan gumagamit ng karahasan. For me, what is important right now ay ma-inventaryo kagad ito, idaan sa tamang proseso at immediately i-destroy kagad ito, sirain kagad ito, sulugin o ano kaagad. Basta we will just follow whatever is in the law. Sabi ng Pangulo, matitiyak niyang hindi nagmula sa bansa ang mga drogang nasabat sa Batangas. Iniimbestigahan na kung saan sana ito dadalhin. Bilin ng Pangulo sa mga otoridad. There's no silver bullet to this. Kailangan talaga kayod. We have to operate, we have to gather intelligence, we have to coordinate. There is no other solution but to keep doing this. Na kung pasok sila ng pasok hanggang it is not para
magawa. Napakahirap magpasok ng drugs sa Pilipinas. That is a situation that we are hoping to achieve. Keep operating and keep gathering intelligence, and that's the key to bringing down the activities of the drug syndicates. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang isinasagawang inventaryo ng pulisya sa mga ilegal na droga bago ito dalhin sa crime lab sa Camp Crame para sa tamang disposisyon. Ayon sa PNP, ibang-iba raw ang marka ng mga droga kumpara sa mga nakatibag na droga noon. Possibly nga po ay may ginamit po na yate po para po makuha po itong mga illegal drugs po na ito. It is not impossible na ito ay bahagi lang mas malaking shipment po ng drugs. Isa sa tinitignan sir natin na itong mga pumapasok po na illegal drugs sa ating bansa ay hindi naman po tayo palagi ang intended user. Ang nangyayari po ay nagiging transshipment point lamang po ang Pilipinas. Isinailalim na rin sa inquest proceedings ngayong araw ang nahuling suspect na unang dumepensa na hindi niya alam na iligal na droga ang kanyang i-deliver. Honestly, I was just trying to make money. That's it. It's a delivery, pick up delivery. Para sa GMA Integrated News, Denise Abante, nakatutok 24 oras. Kung init na kayo, maghanda pa. Dahil sa Mayo pa ang kasagsagan ng tag-init. Ayon po yan sa Pag-asa. Yan ay kahit higit na sa inaasahan ang init sa ilang lugar. Nakatutok si Maki Pulido. Abril pa lang pero nahigitan na ng ilang lugar sa bansa ang extreme temperature forecast ng Pag-asa. Kahapon nagtala ng 40 degrees Celsius sa Etsaga, Isabela, lampas sa 39.7 degrees na forecast para sa Northern Luzon. Ito ang pinakamataas na maximum daytime temperature ngayong taon. 39.6 degrees naman sa Kamiling Tarlac, lampas sa 39.4 degrees na forecast para sa Lowland Luzon. Naitala na rin ang pinakamainit na temperatura sa Metro Manila ngayong taon. 36.9 degrees kahapon sa Naiya, Pasay City, lampas sa 36.8 degrees na forecast. Sa Mayo pa ang kasagsagan ng tag-init kaya maaaring mas uminit pa ang panahon. As early as April naramdaman natin, so ibig sabihin po, possible pa po na higher than 40 degrees ang possible po in terms of maximum daytime temperature. Kaya sabi ng Pag-asa, merong 50-50 chance na umabot ng 42.2 degrees ang maximum daytime temperature sa susunod na buwan. Pinag-aaralan ito ngayon ng Pag-asa at magbibigay sila ng update sa susunod na linggo. Maximum daytime temperature pa lang ito, hindi pa heat index o ang ramdam na init na maaaring mas mataas kaysa sa recorded temperature. Yung heat index, yan po ay depende dun sa discomfort level ng tao. So, ibig sabihin, iba-iba po yun. Pero yung maximum daytime temperature, yan po yung naiitala ng ating mga instrumento. Sa ganitong init, laging payo ng health experts, umiwas magbabad sa araw, uminom ng maraming tubig at huwag kalimutang uminom ng maintenance medicine. Sa Mangaldan National High School sa Pangasinan, inagahan ang pasok ng mga bata para tuloy ang face-to-face classes. 6:30 a.m. hanggang 10 a.m. na ang schedule ng face-to-face at pagdating ng hapon, ipatutupad ang modular learning. Napakahirap po sa mga guro na i-follow up yung pagmomonitor nila sa asynchronous. So ibig sabihin, sa oras na yun, from 6:30, ito rin yung pagkakataon na yung mga bata ay nabibigyan ng mga module. At the same time, nagsasubmit din yung mga bata ng kanilang mga activities. Walang choice si Masrur na nagbebenta ng mga damit mula sa itinutulak niyang kariton. Mainit, masakit sa ulo, tsaka masakit sa mata yung sobrang init na. Mainit naman pero mas mainit kasi yung kaysa sa naka-jacket ka, hindi naman ganun. Mas mainit talaga yung araw, sikat ng araw. Lumililim naman daw siya kung may pagkakataon at mas maraming tubig ang iniinom. Kailangan lang magtiis para masuportahan ang mga magulang. Kailangan pa rin talaga magtinda. Kahit sabihin pa nila na mainit, tiisin na lang. Hindi ka nga na-anuhan ng araw, wala ka naman pera, wala kang kikitain. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Makakasama sa unang pagkakataon ang barko ng Philippine Coast Guard sa balikatan exercises ngayong taon. Lalahok din po ang Amerika, Australia at France sa paglalayag nila sa loob ng ating exclusive economic zone. At nakatutok si Chino Gaston.
Mula Puerto Princesa, Palawan, sama-samang maglalayag ang mga barko ng Pilipinas, US, Australia at France sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas bilang bahagi ng 2024 Balikatan Exercises. Kasama nila sa unang pagkakataon ang barko ng Philippine Coast Guard. Ayaw kumpirmahin ng AFP kung dadaan sila sa bahagi ng EEZ kung saan namumugad ang China Coast Guard gaya ng Panganiban Reef kung saan hinaharang ng China ang resupply ships papuntang BRP Sierra Madre. Pero ang sabi noon ng AFP, aabot ang aktibidad sa dulo ng EEZ ng Pilipinas sa may bahagi ng Palawan. The reason why we do exercises is to demonstrate our combat readiness. And it is also a demonstration of our comprehensive archipelagic defense concept. You do exercises for that primary reason. Bit-bit ng mga Amerikano sa balikatan exercises ang mga F-22 Air Superiority Stealth Fighter Jets, AC-130 aircraft, Apache attack helicopters, Black Hawks at posible mga F-35 fighter jets. Papadala naman ng Pilipinas ang BRP Antonio Luna at iba pang bagong military hardware. I do not discount the possibility that this also sends a message to our adversaries, to our friends, to our allies, and also to our like-minded partners. The message actually, if you take it into totality, is the main goal of the exercise objectives, which is to demonstrate the strength of the alliance and our willingness to defend our territory. Hindi lamang kahandaan sa dagat ang sakop ng balikatan exercises. Ang Philippine Army magsasanay din kasama ang mga Amerikano gamit ang mga medium-range capable missiles na dadalhin sa Hilagang Luzon. Part of the scenario would be the invasion and the aerial access. So yan yung tinitingnan natin, kaya nakafocus yung Salaknib for the aerial defense. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Kahit mas malamig kumpara sa ibang lugar, sa madaling araw na lang muna nararanasan ang ginaw ng Baguio City ngayon. Ayon sa Pag-asa, nakakaapekto na rin sa damang init ang dami ng tao roon. Nakatutok si Salima Refran. Kaya nga summer capital dahil lalong dinarayo ang Baguio City ng mga gustong magpalamig mula sa lugar na makasunog balat ang init. Maganda yung view, so grab the opportunity. Pero may lamig pa bang daratnan dito sa Baguio? Malamig pa rin talaga pagdating ng madaling araw kasi nandun pa rin naman yung 17 to 18 degrees natin na temperatura. Pero huwag niyang asahan sa ibang oras dahil pumapalo na sa 28 degrees Celsius ang pinakamataas sa temperatura ngayong Abril. At mas madalas ito. Maraming araw na talagang matataas yung temperatura natin. Ito yung sanhi ng mga easterlies na ating nararanasan sa ngayon, yung weather system natin. And of course, the impact of yung El Nino. May epekto rin daw sa damang init ang dami ng tao sa isang lugar. Pag maraming tao na nag-iipon-ipon sa isang lugar, mas mainit ito. So, iyan din ang isang dahilan kung bakit dito sa Baguio City ay medyo umiinit din. Handa naman ang Baguio City sa dami ng mga turista. Pero pinag-iingat sila ng City Hall sa mga scammer. Do not immediately trust yung mga kausaps online. They can check we have a complete directory of all the legitimate accommodation establishments sa aming website. That is Baguio Bisita. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Malapit nang mapalaya ang 4 na tripulanteng Pinoy na sakay ng kinugkob na barko ng Iran ayon mismo sa mensahe ng Embahada ng Iran sa DFA. Ang kanilang lagay, alamin sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Nakatanggap ng pagtitiyak ang Department of Foreign Affairs na malapit ng palayain ng gobyerno ng Iran ang 4 na Pilipinong crew member ng container ship ng MSC Aris. Noong Sabado, sinamsam ng mga Irani authorities ang barko at 25 crew nito sa Strait of Hormuz para sa umunay maritime violations at sa paniwalang may kaugnayan ito sa bansang Israel. Ang sinabi sa amin ng Embahada ng Iran dito so far, pati dun sa kanila, I will quote, they will be released very soon. Lahat sila, hindi lang yung 4 na Pilipino. Pero tingnan natin kung magkakatotoo at pipilitin natin. Nasa mabuting kalagayan din daw ang 4 at pinayagan ang mga ito na makausap ang kanilang mga pamilya. Bawat isa sa 4
binigyan ng pagkakataon na makakontak, makatawag sa kanilang pamilya, isang oras pa nila kinausap yung mga pamilya nila rito. So, ibig sabihin, hindi sila tinatara kung preso o parang mga hostage. Ayon sa misis ng isa sa mga Pinoy na hiniling na itago ang kanyang pagkakakilanlan, nakausap na raw niya ang kabiyak kagabi. Tinangka niyong tawagan ng mister ninyo, nakakausap niyo pa ho ba siya? Kagabi lang po, sir. Sabi niya, sir, okay lang po sila, naka-duty, nakakain. Hindi yung naka-hosted sila. Hindi, may gwardiya lang. Ayon naman sa Department of Migrant Workers o DMW, sakay pa rin ng MSC Aris ang mga Pinoy at ngayon ay naka-anchor sa Port of Iran. They've taken to their normal duties on board the ship as directed by their captain on the ship. And they also have been told by Iranians who came on board that they will soon be released. Nakausap na rin ng DMW ang manning agency na nag-deploy sa 4 na Pinoy. May ugnayan na rin sa mga kaanak ng seafarers ang DMW at OWA o Overseas Workers Welfare Administration. Tuloy raw ang sweldo ng mga ito na matatanggap ng pamilya sa Pilipinas, bukod pa sa pagbibigay ng psychosocial counseling. Sinabi rin ni Kakdak na irerekomenda ng Pilipinas sa International Bargaining Forum na ideklarang high-risk area ang Strait of Hormuz kung saan nangyari ang insidente. Magkakaroon din kaming recommendation na ganun. Kasi pangalawa na ito this year, di ba, yung St. Nicholas. And that's one reason, by the way, why we hope that the MSC Aris seafarers will be released soon, because the St. Nicholas seafarers, 18 of them Filipinos, were also safely released. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nagpatupad ang Meralco ng rotational brownout sa gitna ng red alert sa Luzon kanina. Pero balik normal na ang serbisyo sa mga oras na ito. Nagka-yellow alert naman sa Visayas dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Nakatutok si Mark Salazar. Ang heat index na lagpas 40 degrees Celsius, huwag naman sanang sabayan ng brownout. Ayon sa aking mga nakausap. Nakaupo ka nga lang eh. Pawis na pawis ka eh. Pagka nag-brownout to, di sobra init na. Paano ka mabubuhay kung mainit na ganyan? Yung heat stroke ang yun ang mahirap. Kaya lang, sa lakas ng konsumo ng kuryente ngayong tag-init at iba pang dahilan, 31 power plant sa Luzon at Visayas ang pumalya. Kaya numipis ang supply. Ang sumatotal po ng mga naka-unscheduled, mas malaki pa po sa schedule. Nasa higit 2,100 megawatt plus po ang wala sa panahon o wala sa schedule versus yung naka-schedule na 700 megawatts. So, napakalaki po nang nawala sa transmission system. Kaya nagdeklara kanina ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ng red alert sa Luzon at yellow alert sa Visayas. Yung red po, ibig sabihin, pwede nating asahan na magkaroon ng rotational power interruption anywhere po sa Luzon at sa Visayas. Red alert o mababa ang supply kumpara sa demand ng kuryente sa Luzon mula 2 p.m. hanggang 4 p.m. at in-extend pa ito hanggang 11 p.m. mamaya. Yellow alert o manipis naman ang reserba ng kuryente sa Visayas mula 1 p.m. hanggang 9 p.m. Ayon sa NGCP, pasado alas 4 ng hapon sila nagpatupad ng manual load dropping o pansamantalang pagputol ng supply sa ilang parte ng Benguet, kabilang ang Baguio, pati sa Ilocos Sur, Nueva Ecija at Aurora. Hanggang demand side management po tayong tinatawag o di kaya yung masinop na paggamit ng kuryente. Katulad ho ng pamamalansya, pwede ho natin yung gawin either sa weekend, paglinis ng ating mga refrigerator, ng ating mga bumbilya, pwede nating palitan ng mga energy saving bulbs. Si Aling Loretta matagal nang nagtitipid sa kuryente. Hindi dahil manipis ang supply, kundi mahal ang bill. Magapong kami rito sa ibaba, sa labas. Pagka sa gabi, doon lang kami umaakyat, naka-aircon. Halos buong araw namang nakatambay sa labas ang mga residente ng Tagumpay Street sa Tondo, Maynila dahil wala naman daw silang pampalamig na appliances.
Walang pera eh. Bibili pang aircon, ang init-init. Magpaypay na lang para maibsan yung init. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Tinanong ang Pangulo kung hihingi ba siya ng paumanhin para sa mga naganap noong martial law sa panahon ng kanyang ama. Ang sagot niya, personal na usapin ito para sa kanyang pamilya at mas mahalaga daw ang papel niya bilang Pangulo. Ang iba pang detalye sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Sa pagharap ni Pangulong Bongbong Marcos sa Foreign Correspondents Association of the Philippines kahapon, tinanong siya kung hihingi ba siya ng paumanhin para sa mga naganap ng martial law sa panahon ng kanyang ama. Will you apologize as President of the Republic in behalf? The President of the no, that seems highly a little contrived. No? Who is apologizing to whom now? Sa sagot ng Pangulo, tila inihiwalay niya ang pagiging Pangulo sa pagiging miyembro ng pamilya Marcos. I don't think it is a duty for a president to be involved. That is a personal matter for the Marcos family. But you are a member of the Marcos family. Definitely, but it's more my role as president is more important right now than my role as a member of the Marcos family. So I take that's my first priority. Sa tingin ni dating Bayan Muna representative, aktivista at biktima ng human rights violations na si Saturo Campo, hindi pwedeng ihiwalay ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang papel bilang Pangulo at bilang anak ng dating Pangulo. Napunta na nga sa presidency. The more compelling reason as one of the factors to establish its good standing with the people, ay balikan yon at mag-apologize sa ginawa ng kanyang tatay. Bahagi ng Human Rights Victims Reparation and Recognition Act ang pagbuo ng Human Rights Violations Victims Memorial Commission. Ang komisyon nagtatag ng isang museum para panatilihing buhay ang mga alaala at bigyang respeto ang mga naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao ng martial law. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpapatuloy ang mandato at pagpopondo sa komisyon. Kung titingnan natin, apology na ba yun? Ito bang mga aktibidades na nagpapakita na sorry rin sila? Maari. Pero iba rin yung pag marinig mo na sorry po sa nagawa ng tatay ko o ng lolo ko o ng pamilya namin. Maraming biktima ang lumapit sa amin. Kailangan lang namin na naramdaman ng Estado na nasaktan kami. Recognition by itself is a form of balm for the conscience. It's also a form of reparation. And words do matter. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, sa gitna ng tag-init, nakamonitor tayo ngayon sa isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong nabataan 900 kilometers east-southeast ng General Santos City. Sabi ng Pag-asa, mababa naman ang tsansa nitong pumasok sa PAR o maging bagyo. Sa katunayan, posibleng mag-dissipate o mawala rin yan bago mag-weekend. Pero yung trough o yung bahagi ng mga kaulapan nito, posibleng magpaulan lalo sa Mindanao. Kasabay nito ang pag-iral pa rin ng ridge ng high-pressure area at easterly sa natitirang bahagi ng bansa na nagdadala pa rin ng mainit na panahon. Ngayong araw umakyat sa 46 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Aborlan, Palawan. 44 degrees Celsius naman sa Puerto Princesa, Palawan at Ambulong, Batangas. Ganito rin kataas ang inaasahan bukas base sa heat index forecast ng Pag-asa. Kasama rin sa posibleng makaranas ng nasa 43 hanggang 44 degrees Celsius ang Sangli Point, Cavite. Posible pa ngang umabot sa 45 degrees Celsius sa Huwebes sa Palawan. Doble ingat pa rin dahil nananatili yan sa danger level na mapanganib po sa kalusugan. Sa Metro Manila, maglalaro yan sa pagitan ng 40 hanggang 41 degrees Celsius. Base naman sa datos ng Metro Weather, maliwalas na panahon pa rin ang mararanasan bukas maliban lang sa kalat-kalat na ulan sa Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargent. Malinsangan pa rin sa Metro Manila at mababa ang tsansa ng ulan sa ngayon. Pinaiimbestigahan ng Department of Justice at Philippine Navy ang panawagan ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez sa AFP na mag-withdraw ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tugon ni Alvarez sa pagtutok ni Tina Pangiliban Perez. Iinan daw siya
Ang panawagan ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez sa AFP na mag-withdraw ng suporta sa Pangulo ang pinaiimbestigahan ng Justice Department. Partikular na inaalam kung maituturing itong sedition, inciting to sedition o rebellion. Pero binigyang diin ni Alvarez ang pagbanggit niya ng sa mapayapang paraan sa kanyang panawagan. Yes, kasi yan yung peaceful means, di ba, na pwede na gawin. Ayaw ko naman yung magkakaroon pa ng gulo-gulo. Kung meron mang nasaktan, di pasensya. Pero para sabihin ko na nagkamali ako sa sinabi ko, hindi ako nagkamali. Yun talaga yung gusto ko sabihin. Pagpunto niya, kabilang umano ang violence o karahasan sa elemento ng sedition. Kaya di raw siya nababahala sa investigasyon ng DOJ. Wala namang violence na nangyari. Inciting to sedition, ako nanindigan pa rin na walang ganon. Ngayon, para sa akin, hayaan muna natin yung DOJ na magsabi kung anong crime committed. Pero ilang kasamahan sa Kamara ni Alvarez sang-ayon sa investigasyon ng Justice Department. And called for, especially from an elected official in the House of Representatives, to be calling for withdrawal of support. That is really rebellion. That is really seditious. Higit pa nga umano sa seditious ayon naman sa House Majority Leader dahil nakakaapekto sa katatagan ng pamahalaan. Dapat siyang panagutin at sampahan ng reklamo ayon naman sa Assistant Majority Leader. Ipinauubaya naman ng mga kongresista sa House Committee on Ethics kung iimbestigahan ito si Representative Pantaleon Alvarez. Sabi naman ng Defense Department, ang mga panawagan sa AFP na mag-withdraw ng suporta ay walang patutunguhan maliban sa posibleng criminal investigation. Pinaiimbestigahan na rin daw ng Philippine Navy ang mga pahayag ni Alvarez na isang Marine Reservist na may ranggong colonel. Sagutin na lang natin pag merong nag-aay ng reklamo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Walang kinakampihan pero nababahala ang Singapore sa epekto ng tensyon sa South China Sea. Tugon yan ng kanilang foreign minister na nasa Pilipinas nang tanungin kaugnay ng mga aksyon ng China. Nakatutok si JP Soriano. As a tiny city-state, Singapore has to believe in the importance of the international rule of law. Yan ang binigyang diin ng Foreign Minister ng Singapore sa pagbisita nito sa Pilipinas, sabay giit sa magiging epekto kung ibang batas ang susundin ng makapangyarihan. If it is just the law of the jungle, where the powerful do what they will and the weak must suffer what they must, then the future will be very bleak for Singapore and the Philippines. Tinanong si Minister Vivian Balakrishnan kung bakit hindi kinokondena ng ASEAN bilang isang regional organization ang mga marahas na aksyon ng China sa Pilipinas, sa West Philippine Sea at South China Sea. Ang sagot nito ay para lang sa Singapore na wala raw kinakampihan dahil wala naman silang inaangking bahagi sa South China Sea. Pero nababahala pa rin daw ang Singapore. It will immediately impair and impede trade. It will increase insurance premiums. It will certainly have an inflationary impact on our economies, and it will dampen confidence. We agree that peace in the South China Sea is beneficial to both the Philippines and Singapore, as well as to our entire region. Sinagot naman ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang aligasyon ng Chinese Embassy na sinuway ng Pilipinas ang napagkasunduan umanong new model kaugnay ng Ayungin Shoal sa pamamagitan ng pagdadala ng construction materials sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. It's China which refuses to adhere to the arbitral award. So I'm not very clear what they mean by saying that we're not adhering to commitments. Sa gitna ng mga tensyon, ginarantiya ng Singapore na lalong lalakas ang kooperasyon nito at ng Pilipinas sa defense at maritime security. May bagong energy collaboration rin daw ang dalawang bansa at bubuo rin ng power integration ang Singapore, Pilipinas at iba pang kalapit na bansa gaya ng Indonesia at Malaysia. If you put these two networks together, you in fact get the beginning of a very significant ASEAN power grid.
And it just so happens that the Philippines is also chair of the ASEAN Power Grid Consultative Committee, and we look forward to working closely with the Philippines to make the ASEAN Power Grid a reality. Sa huling bahagi ng Abril o unang linggo ng Mayo, muling babalik si Pangulong Bongbong Marcos sa Singapore para sa International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue na itinuturing na isa sa pinakamahalagang defense summit sa Asia. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Naglunsad ang gobyerno ng programa para matiyak na mapapakinabangan ng mga Pilipino ang yamang dagat ng West Philippine Sea. Bahagi niyan ang pamimigay ng bangka sa mga mangingisda. At nakatutok si Rafi Timas. Ito ang 2 bangkang pangisda at isang steel-hulled na barko na kakataon umano sa pag-angkin ng mga mangingisdang Pilipino sa yaman ng West Philippine Sea. Bahagi ang mga ipinamigay na barko ng programa ng BIFAR at Department of Agriculture na livelihood activities to enhance fisheries yields and economic gains in the West Philippine Sea o LAYAG WPS. Ipinamigay ang mga bangkang pangisda at bangka sa mga mangingisda mula sa Zambales at Ilocos. Sa ilalim ng programang LAYAG WPS, hindi na lang magbabantay ang Philippine Coast Guard at magbibigay ng fuel subsidy ang BIFAR sa mga mangingisdang Pinoy, kundi matiyak na meron silang sapat na kagamitan at training para mapakinabangan ng yamang dagat ng West Philippine Sea. The fisheries output in the West Philippine Sea in 2023 reached 201,000 metric tons, which is almost 15% more than the output in the previous year. However, it is no secret that such economic prosperity is threatened by geopolitical tensions. This project will surely spark a new beginning and bring back the lost hope caused by tragedies and attacks during the fishing activities in the West Philippine Sea. It is now time for us, the Filipinos, to claim what we own and what we deserve. Matapos sa pamigay ang mga bagong fishing assets sa mga mangingisdang Pinoy, naglalay ngayon ang mga beneficiaries ng LAYAG WPS para subukan ang kanilang mga bagong bangkang pangisda. Pagpapakita umano ng mga Pilipino ang dapat makinabang sa yamang dagat ng bansa at hindi mga dayuhang pilit na umaagaw sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pinoy. Mula rito sa bahagi ng West Philippine Sea sa Subic, Zambales, para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Handa na ang bagong Senate rules para sa pagtalakay ng charter change. Ayon kay Majority Leader at Chairman ng Committee on Rules na si Senador Joel Villanueva, itatratong parang panukalang batas ang Chacha na kailangan dumaan sa 3 pagbasa na magkahiwalay na pagbobotohan ng Senado at Kamara. Constituent Assembly ang gagawin sa pagdinig kaya pagsusuotin ng robe ang mga senador sa pagtalakay ng panukala. Wala pang pirma ang naturang rules pero ani Villanueva, sinang-ayunan na ito in principle ng iba pang miyembro ng komite. Sa ngayon, tuloy pa rin ang pagdinig ng Senado ukol sa panukalang pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon habang lusot na sa Kamara ang sariling bersyon ng panukala. Umakyat na po sa 13 at posible pang madagdagan ang mga atletang Pinoy na sasabak sa 2024 Paris Olympics. At bilang paghahanda, papasok po sila sa isang training camp sa France. At yan po ang tinutukan ni JP Soriano. Sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaroon ng isang buwang training camp ang lahat ng Pilipinong atletang kwalipikado at lalaban sa 2024 Paris Olympics. Gaganapin yan sa malaki at state-of-the-art sports arena at training camp sa Metz, France ayon sa Philippine Olympic Committee. Nag-level up na tayo. Wow, kaya pala natin ng 1 month before. Nandun na tayo sa ground for the training. So, adapting all the weather, the food, lahat, pagtulog, lahat, etc. No? So, pabor sa atin. And yeah, first time. I think it's first time na gagawin in one training camp. Ayon sa POC, nasa 65 euros o halos 4,000 piso kada araw ang kada atleta. Ang bayad kada araw kasama na ang paggamit sa pasilidad, pagkain at transportasyon. Malaking bahagi raw nito subsidized o binayaran na sa tulong ng gobyerno ng lungsod ng Metz.
Ayon sa Philippine Olympic Committee, sa ngayon, may 13 atleta na ang Pilipinas na technically pasok na sa Olympics. 10 sa kanila dumaan sa Olympic qualification. 3 ay lalaban din sa qualifying. Pero ano pa man ay otomatiko na silang pasok dahil sa tinatawag na universality. Ito yung dapat may representative ang bawat bansa sa nasabing sport gaya ng swimming. Sabi pa ng POC, posibleng umabot sa mahigit 20 ang mga atletang mag-qualify sa Olympics. Hindi pa man nag-uumpisa ang makasaysayang 2024 Paris Olympics. Nagpapasalamat na ang Filipino Olympians sa mga Pilipino. Hello po, Kapuso. Maraming salamat po sa pagbibigay ng time para suportahan at ipagdasal kaming mga atleta. Suportahan niyo po kami hanggang dulo. Patuloy niyo lang po kami suportahan. Ipagdasal niyo po kami sa darating na Paris at ginagawa po namin yung best namin na makauwi po ulit ng mga medalya. Kahit anong kulay po ng medalya, basta ipagkaloob po ni Lord yun. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Road to 2024 Paris Olympics pa rin tayo, opisyal nang sinindihan ang Olympic torch sa Pasay City. Bahagi yan ng pakikiisa ng Pilipinas sa prestihiyosong sports event. Pinangunahan ito ng ambassadors ng France at Greece. Ang pagsindi ng Olympic flame ay simbolo ng isang tradisyon ng Olympic Games na nagsimula pa noong 1936. Simbolo ng apoy ang kapayapaan at pagkakaibigan, pati ang pagkakaugnay ng ancient at modern games. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.